Yonggi-cho. Ngayon siya ang presidente ng Assembly of God Korea. Si Dr. Yong-Cho. Yun ang kaibigan ko. Isa ako sa board members ng kanyang World Conference. Kaya, board of directors ko natin. So, siya ang nag-pick up sa akin sa airport. Habang nagmamaniho kami, dalawang Mercedes-Benz. Isa sa amin, dala namin dalawa lang maliit na bag. Hindi yung dalawa namin bag, ay Mercedes-Benz din. So, tinanong ko, what is your job? Sabi niya, I own a shipping company. Nagulat ako. Driver namin, may-ari ng shipping company. Maraming barko. Tapos pinakakilagay niya kami sa magagandang hotel. Siya nagpakain sa amin. Araw na yun siya. Susunod na araw, iba naman ang driver namin. Tinanong ko siya, siya ang may-ari ng isang pabrika ng mga pintura. Paint factory. Pero siya ang may-ari. Susunod naman na araw, 5 days kami. Siya naman ang may-ari, naman driver namin. Siya naman ang may-ari ng 7 colleges and schools and universities sa South Korea. Sila ang driver namin. Ngayon, tinanong ko yung may-ari ng factory, pen factory, kung paano siya naging may-ari. Sabi niya, sinishare niya yung pinto niya, pinagparang talaga ako. Sabi niya, isang araw naglalakad siya. He was jobless. He was looking for a job. Then, pagdaan niya, maghapon na, he's about to go home, nakita niya yung isang simbahan, nag-awitan, pumasok siya sa loob. Tapos, tinignan niya, umupo siya, nakinig din siya sa service, umupo siya sa likod. Tapos, offering time na, wala siyang maibigay. So, nakita ng pastor na wala siyang ibinigay. Sabi ni pastor, sa kuya pala, pag hindi ka nagbigay, sinusumbong sa pastor. Ganun pala yung ugali nila. Buti dito yung sinusumbong. Dito ang membro nagagalit sa pastor. Doon sinusumbong sa pastor. So, tinawag ngayon ng pastor. Sabi, ba't hindi ka nabigay? Sabi niya, wala po akong trabaho. Bisita lang po ako kapapasok ko lang. Sinabi ka, ibigyan kita ng pera. Binigyan siya ng pera. Ang kalahati, ibigay mo sa tayo sa Panginoon. Blessing ko to sa'yo. Hatiin mo, tayo kalahati sa Panginoon. Ang kalahati, ipamasahe mo, magandang lang ang trabaho sa pastor. Tapos sabi niya, kung nagkasweldo ka na, hindi dapat ka. Sumimba at magbigay ka. Kinabukasan, nakakita siya ng trabaho. Janitor, doon sa paint factory, siya ang janitor. Ngayon, naging tapat siya, simba siya, prayer siya. Naging tapat siya ng janitor, bago sa pumunta sa trabaho, pray muna siya, atin siya ng church kung may service, hanggang isang araw, after 5 years, namatay yung supervisor ng mga janitor, siya ang ipinalit. Supervisor na siya. Pero ginagawa pa rin yung trabaho ng janitor, pag absent yung mga iba, trabaho pa rin siya. Hanggang isang araw, mga 10 years, 15 years na siya nagtatrabaho, 20 years, ay isa sa board members nagkasakit, namatay, siya ang ipinalit, board of director na siya. Taas na nagfungkulan niya. Dumating, katapos ng ilang taon, mamamatay na yung may-ari. Sabi ng may-ari, gusto ko ikaw ang maging presidente ng aking factory. Pero ang kapatid na ito, matapat sa taas, bawat sa magsweldo, binibilis niya yung kanyang pastor. Then, sabi niya, hindi po ako, wala po akong pinag-aralan, kaya janitor lang po ako. Wala akong pinag-aralan, wala akong talento. Sabi nung may-ari, alam ko na wala kang pinag-aralan, wala kang talento, but we have many lawyers to help you, to do the paperwork. Sabi niya, and I have good people, educated people to help you to run the company. At kaya gusto ko ikaw maging presidente. Hindi dahil sa matalino ka, hindi dahil sa magaling ka, dahil ang gusto ko sa iyo, ang Diyos ko. Nakita ko ang Diyos, kumilos sa kumpanya ko, dahil naging buhay. Hallelujah.
tapat siya sa tithes at sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto niya na blessing? Na gamitin ng Panginoon. At pangatlo, God uses people who are willing to finish what they started. Yung pangatlo. Amen? Amen? Kaya kung matanong inumpisahan mo, tapusin mo. Yun ang ginawa niya. Nung binigyan siya ng talent, tinapos niya. Tinapos niya. Yung isa, itinago niya. Nagalit ang Diyos nung sa tinago. Sana yung talent na binigay ko siya. Binigyan kita ng one talent. Matapang po kayo. Palagi ka lang piprits ng lights. Palagi ka nagagalit. Palagi mo kami pinipil sa matapang kayo. Kaya binaon ko na lang. Kasi inaanin mo ang hindi sa'yo. Hindi mo pinagpagalan. Kaya nagtatampo siya. Kaya nagalit ng Diyos. Nagalit sa kanya. Sabi niya, alam mo nang matapang ako. Alam mo nang kinukuha ko, hindi ko pinagpagalan. Dapat sana yan, inigigusyo mo. Pero dahil wala kang ginawa, itatapong kita sa dagat-dagatan ako. Nagalit. Nagalit. Binigyan din siya ng talento. Kristyano din siya. Binigyan siya ng talento eh. Pero tinago niya. Kaya binigyan ka ng talent, binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng pera, hindi ka matapat. Ibinaon mo. Yung tax mo, ibinaon mo sa bulsa mo. Ibinaon mo sa iba, pinadala mo sa Pilipinas yung tax mo. Yung tax mo, ikinain mo sa restaurant. Yung sinyaping mo yung tax mo, ibinili mo ng sapatos. Wala akong pinapatamaan ha. Wala akong kaalaman. Ano rito? Minsan lang ako pumupunta rito. Pero yan ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin. Amen? Kaya maging tapat tayo mga kapatid. Hallelujah. Mga young people, maging tapat kayo. Mga youths. If you want God's blessing, be faithful. Hallelujah. Kaya pagpapalaking ka ng Panginoon dyan sa iyong gagawin. Kaya mga kapatid, maging tapat tayo. Talent mo gamitin mo para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Diyan ka, i-bless ng Panginoon. Maging tapat ka sa tithes. Yan ang ginagamit ng Diyos. Subukan mo na. Ahaba mo. Kasi pag nagbigay ka ng tithes, atakihin ka ng Diablo. Kitang nawalan ka ng pira, nagbigay ka ng tithes. Magkakasakit ka, masisira yung kasi i-discourage ka ng Diablo. Gusto lang ng Diablo, sirain ka talaga. Pero tuloy ka lang. Sige lang, bigay ka lang. Amen. Maging matapat ka lang. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Hallelujah. In closing, nalaala ko nga si Jeremiah. Alam si Jeremiah, tinawag niya na crying prophet ng Diyos. The crying prophet. Sa Jeremiah chapter 36 verses 1 and 2. Sabi dito, in the 4th year of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from the Lord. Sabi sa kanya, take a scroll of parchment for a book and write on it all the words I have spoken to you. Sabi ng Diyos, isulat mo lahat ng sinabi ko sa iyo. Kaya sinulat niya ito. Ngayon, nung isinulat ito ni Propeta Jeremias, at binasa niya ito sa hari, nagalit ang hari, kinuha niya yung sinulat ni Baruch. Kinuha niya ito. Kaya pagdating sa nagalit, ginawa niya, ini-house arrest niya si Jeremiah. Hindi niya pinalabas si Jeremiah. Kinulong niya si Jeremiah dahil sa kanyang salita ng Panginoon. Isipin mo, nagalit yung hari dahil sinabi niya kung ano ang mangyayari, ang prophecy sa Israel, dahil sa hindi niya katapatan. Kaya tinawag ni Jeremiah si Baruch na kanyang sekretary na i-dictate lahat ng sinabi ng Diyos. Tapos dinala niya ito sa hari. Nagalit ang hari nang binasa niya. Kaya ang ginawa ng hari ay sinulog niya yung sinulat na sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremias at sinulat ni Baruch. Ngayon, habang binabasa ito ng hari sa isa niya, ito sinusunod ni isa na liwan. Ngayon, umiyak si Jeremias. Yun ang dahilan kung bakit umiyak si Jeremias. Nasa verses 27, Jeremiah 36, 27 to 28. Now the